Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Story ni Tamok. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking hinamak, minaliit at itinuring na basura dahil lamang sa suot niyang puno ng alikabok at mga kamay na may kalyo. Paano kung ang hamak na karpintero na pinagtatabuyan ng sarili niyang biyanan ay siya palang may-ari ng pinakamalaking construction firm sa buong Asya? Isang lihim na pagkatao na yayanig sa kayabangan ng isang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi na po natin patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Mainit ang sikat ng araw. Katatapos lang ng shift ni Marvin sa isa sa kanyang mga construction sites. Bagamat siya ang CEO ng MB Grande Estates, nakaugalian na ni Marvin na magsuot ng luma at maduming t-shirt, pantalon na may mantsa ng pintura at sapatos na puno ng alikabok. Para sa kaniya, ang tunay na yaman ay nasa gawa hindi sa itsura. Dala ang isang supot ng prutas at isang simpleng sobre. Huminto siya sa tapat ng isang marangyang gate. Ito ang bahay ng kanyang biyanan na si Melvin. Gusto lang niyang dalawin ang kanyang asawa at ayusin ang gusot sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang pamilyar na boses na ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa ng hampas lupang ito rito? Hindi ba't sinabi ko na sa iyong huwag kang pupunta dito? Madungay ang paa mo. Maramol ang saig ko. Baka madumihan. Lumabas si Melvin mula sa ingranding pinto. Kasunod ang kanyang anak na si Arman. Baka sa mukha nila ang pandidiri habang nakatingin kay Marvin mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po pa. Gusto ko lang pong bisitahin si Elena. At dala ko rin po itong kaunting pasalubong para sa inyo. Pasalubong? Ano yan, Marvin? Mumuraing mansanas na galing sa bangketa. Itabi mo yan. Baka madumihan pa ang garahe namin sa presensya mo. Nakakaya sa mga kapitbahay. Baka isipin nila'y tumatanggap kami ng pulubi rito. Hindi natinag si Marvin. Alam niyang ito ang trato sa kanya simulat sa pool dahil ang akala nila ay isang hamak na construction worker lamang siya na walang direksyon sa buhay. Hindi nila alam na ang kumpanyang kinababaliwan nilang makuhaan ng kontrata ay pagmamayari ng lalaking nasa harap nila ngayon. Layas, sabihin mo kay Elena, hindi siya sasama sa isang taong amoy semento at pawis. Karapat dapat siya sa isang lalaking may titulo, hindi sa isang karpenterong tulad mo na hanggang pako at martilyo lang ang alam. Sa gitna ng pangalipusta, hinawakan ni Marvin ang sobre sa loob ng kanyang bulsa. Ito sana ang sorpresa niya. Ang titulo ng isang bagong mansyon na ireregalo niya sa pamilya para mapatunayan ang kanyang pagmamahal. Ngunit tila hindi pa ito ang tamang oras. Darating ang araw, Melvin. Maintindihan niyo rin na ang halaga ng isang tao ay wala sa kinang ng kanyang suot. Sana lang, pagdating ng araw na iyon, hindi pa uli ang lahat para humingi kayo ng tawad. Aba, nagbabanta ka pa? Hoy Marvin, kahit mag-ipon ka ng 100 taon, hindi mo mabibili kahit ang gulong ng sasakyan ko. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga guard ko para kalad ka rin ka palabas. Tinalikuran ni Marvin ang mansyon. Habang naglalakad siya palayo, isang itim na luxury SUV ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang isang lalaking nakasuot at yumukod sa harap ni Marvin sa gitna ng kalsada. Kitang-kita ni na Melvin at Arman mula sa malayo. Sir Marvin, handa na po ang helicopter para sa meeting niyo sa mga investor mula sa Europa. Kailangan na po nating magmadali. Napahinto si na Melvin at Arman. Nagkatinginan ang mag-ama. Sino ang lalaking iyon na yumukod sa isang karpintero? At bakit may binabanggit itong helicopter at meeting? Dito na ba magsisimulang mabura ang ngiti sa mga labi ng mga mapang-api? Ano ang gagawin ni Marvin ngayong tila nabunyag ang isang bahagi ng kanyang lihim? Naiwang tulala sina Melvin at Arman sa harap ng kanilang gate.
Ang kanilang mga mata ay nakapako sa itim na luxury SUV na lulan ang lalaking tinawag nilang hampas lupa. Ang usok na iniwan ng sasakyan ay tila sumasalamin sa gulo ng isipan na mag-ama. Pa, nakita mo ba yun? Bakit may sumundong mamahaling sasakyan sa karpenterong yun? At yung lalaking bumaba, mukhang high-ranking official o sekretary ng isang malaking kumpanya. Huwag kang magpadala sa nakikita mo, Arman. Baka nagpapanggap lang yun o kaya nirentahan niya ang sasakyan para mapahiya tayo. Isang karpentero, susunduin ng luxury car. Kalokohan. Imposibleng mangyari yan sa totoong buhay. Ngunit sa loob-loob ni Melvin, may kaba na siyang nararamdaman. Samantala, sa loob ng sasakyan, binura ni Marvin ang bahid ng dumi sa kanyang mukha gamit ang isang malinis na bimpo. Ang kanyang mukha na kanina ay maamo ay napalitan ng isang seryosong anyo. Ang anyo ng isang bilyonaryong CEO. Lito, kamusta ang lagay ng ating bidding para sa Central Hub Project? Balita ko'y may isang kumpanyang pilit na nakikipag-unan sa atin. Seryosong tanong ni Marvin. Opo, Sir Marvin. Ang kumpanya po ni Mr. Melvin, ang Villarasa Builders, ay nagsumiti ng proposal. Sa totoo lang po, umaasa silang makuha ang kontratang ito para masalba ang kanilang kumpanya sa pagkakalubog sa utang. Napangiti ng bagya si Marvin, isang mapait na ngiti. Ang pamilyang umapi sa kanya ay nakadepende pala ang kinabukasan sa kumpanyang siya mismo ang nagpapatakbo. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng dokumento ng Villarasa Builders. Gusto kong makita kung gaano sila kagaling sa industriyang ito at ituloy ang meeting sa mga investors. Huwag niyo munang babanggitin ang pangalan ko sa pamilya ni Elena. Kinabukasan, sa opisina ng Villarasa Builders, tensyonado ang lahat. Si Melvin ay pabalik-balik sa paglalakad habang hinihintay ang tawag mula sa MB Grand States. Ito na ang huling barahan nila para hindi sila tuluyang mabangkarote. Arman, sigurado ko ba maayos ang lahat ng papeles na isinumiti natin? Kapag hindi natin nakuha ang proyektong ito, mawawala sa atin ang mansyon at lahat ng ari-arian natin. Opo pa, pero balita ko, napakaigpit ng CEO ng MB Grand States. Wala pang nakakakita sa kanya sa publiko, pero kilala siyang walang awa pagdating sa kalidad ng trabaho. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang mensahero ang pumasok at nagabot ng isang itim na sobre. Mabilis itong binuksan ni Melvin. Umaasang approve ang nakasulat. Ngunit nalaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat sa loob. Hindi maaari. Denied? Bakit? Isinulat dito na hindi raw tayo trustworthy at kulang ang ating integridad para sa kanilang malaking proyekto. Nanginginig ang boses na sabi ni Melvin. Pa, kailangan makausap natin ang CEO nila. Kailangan nating magmakaawa kung kinakailangan. Nagpa siya mag-ama na pumunta mismo sa main office ng MB Grand States. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagarang suit. Nagbabaka sakaling madaan sa itsura ang pakikipag-usap. Pagdating nila sa lobby, sinalubong sila ng mga gwardya at ng sekretary na si Lito. Mr. Melvin, Mr. Arman, pinapaalalahanan ko kayo na ang aming CEO ay napakaabala. Pero dahil sa inyong persistence, binigyan niya kayo ng 5 minuto. Pumasok ang mag-ama sa isang napakalaking opisina sa tuktok ng building. Ang upuan ng CEO ay nakatalikod sa kanila habang nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa glass window. Sir, kami po ay humingi ng pagkakataon. Ang Villarasa Builders ay tapat na serbisyo. Baka po pwedeng muling suriin ang aming proposal. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Nanigas ang mag-ama sa kanilang kinatatayuan. Ang lalaking nasa harap nila, na ngayon ay nakasuot ng isang suit na nagkakahalaga ng milyones, ay walang iba kundi ang karpenterong ipinagtatabuyan nila kahapon. Sinasabi niyo bang tapat kayo sa serbisyo, Melvin? Pero bakit parang hindi niyo alam kung paano rumespeto sa kapwa niyo tao? Lalo na sa mga inaakala niyong mas mababa sa inyo.
Tanong ni Marvin. Marvin? Ikaw? Ikaw ang CEO? Hindi makapagsalita si Melvin. Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos mawalan siya ng balanse. Ang taong tinawag niyang madungis at pulubi ang may hawak ngayon ng kanilang kapalaran. Ano kaya ang magiging pasya ni Marvin? Tutulungan ba niya ang pamilyang nanakit sa kanya dahil sa kanyang asawang si Elena? O hahayaan niya silang bumagsak sa putikan na dati nilang ipinaparanas sa kanya? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ay maaari niyo pong i-comment ang next part sa comment section at ipagpapatuloy ko ang kwento na ito.